So mga parts, andito po tayo sa aking shop. Ayan po yung aking shop, oh. Ayan. Meron po tayong tanggap na washing machine, saka mga electric fan, at saka iba pa mga parts. Pero meron po tayong gagawin ngayon na isang automatic washing machine. Ayan. Kaya kung bago lamang po kayo dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga bago ko po mga tutorial tungkol sa pagre-repair ng mga gamit natin sa bahay. Ayan mga parts. Tara, gawin na po natin yung isang automatic washing machine mga parts para makakuha po kayo ng idea kung sakali man pong magka-problema yung inyong mga gamit sa bahay na automatic washing machine. So ayan mga parts, bago nga pala ang lahat, papakita ko lang yung aking ginagamit na pang home service dito sa aming lugar. Ayan, isang Suzuki GD110, napakatibid po niyan at matagal ko na po itong gamit. Nabili ko lamang po ito sa aking pamangkin. Halagang 8,000 lang po ang pagkakabili ko dyan, pero sulit na sulit. At itong aking nabili din na na kolong-kolong, ayan pagka po kasi meron po akong tanggap na refrigerator saka yung mga iba pang mga appliances na halimbawa na automatic washing machine, diyan ko po kinakarga pagka po pinupull out ko. Pag po dinadala ko po sa aking shop, ayun yung aking shop. At ito po yung aking mga tanggap na automatic washing machine. Diyan ko lang po sinakaya sa aking kolong-kolong. Ayan. Ayan, ditanggal po yung kanyang bubong saka yung upuan. Ayan, pinagawa ko po yan. Yung upuan saka po yung bubong. Pero nabili ko lang po sa aking kumpare yung kolong-kolong po na yan. At yung motor po talagang pundar po namin mag-asawa. So ayan mga parts, ayan po yung aking tanggap na automatic washing machine. Marami pa po akong i-upload na video. Mga parts, sa mga problema ng ating mga automatic washing machine. Ay, yung mga pangunahing problema. Kaya mag-subscribe na po kayo para kung sakali man po magka-problema yung inyong automatic washing machine, magawa nyo rin po. Kaya pag po napanood nyo po yung ating video. At meron din po tayong tanggap na na isang ayan, aircon. Ayan matanggap po natin yan mga parts. Ayan So ayan. So dati nung wala pa po tayong shop, natatandaan nyo po, dito lang po ako gumagawa. Ayan Diyan lang po sa lugar po na yan. Ayan. Yan po yung aking kulungan ng baboy mga parts. Ayan. Simulan na po natin. Pasensya na po kayo mga parts kung ano pa po yung aking pinapakita sa inyo. Gusto ko lamang po ibahagi yung aking mga ginagawa po dito. Ayan. Ito, meron po akong ibabahagi sa inyo mga parts. Isang automatic washing machine. Ayan po yung aking ginagamit na stand. Uy. Nakita pa yung sinampay ko. Uy, nakita yung brief ko. Ayan. So, dito tayo po pwesto mga parts. So ayan mga parts, meron po tayong mga water level sensor. Ito, water level sensor po ito, mga bago. At meron po tayong luma. So ang naging problema po kasi nito mga parts, ayaw po niyang mag-wash. Diba nung nakarang upload po natin, meron po tayong in-upload dito sa ating channel na ayaw naman mag-rinse. Ito naman ngayon, ayaw naman mag-wash. Ayan, baka po mamaya ganito po yung inyong automatic washing machine. Tapusin nyo po yung ating video. So ipa-plug in po natin mga parts. So ayan mga parts, naka-plug in na po siya. Ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung problema nito. Power on natin. Water level. So start. Ayun gumana yung kanyang makina. Gumagana din po yung kanyang drain motor. Naririnig ko po bumabatak tumutunog dito sa ilalim. So buo yung kanyang drain motor pati yung makina. Ang problema nito, ayaw niya mag-wash. Ito yung wash. Ayan standby mode. Standby mode lang po siya. Standby mode. Ayan, ganyan lang po siya. Ayaw din po niya magkarga ng tubig. Ayan mga parts. So dapat nagkakarga na po siya ng tubig So ito po ay isang Samsung Samsung Diamond Drum ang tatak. So ang problema po nito, ayaw mag-wash. Standby mode. So kaya ang gagawin po natin dito mga parts, dito po tayo magto-troubleshoot. Dito check po natin yung kanyang water level sensor.
at saka yung kanyang water inlet valve para sigurado. Ito lang naman po kasi ang dapat natin chine-check dito, saka po yung ating door switch. Yung door switch po natin, ang ginawa ko po dito, nirekta ko na po ito nakarekta na po yung kanyang door switch, saka dito nakarekta na siya kaya wala na tayong magiging problema dito sa ating door switch. So nakarekta na po siya mga parts. So okay mga parts, samahan niyo po akong i-troubleshoot tong ganitong automatic washing machine mga parts. So ang gawin po natin mga parts, i-unplug po natin to. Tanggalin po natin sa saksakan. Ayun alisin po natin yan mga parts. So ayan mga parts, ang una po natin ito troubleshoot dito, itong ating water level sensor. So nakatanggal na po yung kanyang saksak, naka-unplug na po ito. So ito kasi door switch natin, ito nirekta ko na po ito Ayan nakalagay na po rito, natanggal lang yung pagkakaano. So nakarekta na po siya. Ayan kaya wala na po tayong problema sa door switch, nakarekta na po siya. So okay, check po natin itong kanyang water level sensor. Tingnan nyo po mga parts, gagamit po tayo ng digital multimeter. Nakaset po tayo sa ohms. Ayan. So tingnan nyo po mga parts kung ilan po yung ating makukuhang resistance. Magkabilang dulo lang po yung pag-test po nito. Ayan, dulo. Hindi po natin itetest dito sa gitna. So ayan dulo lang. So tingnan nyo po mga parts, meron po tayong nakukuhang 30.2 ohms sa kanyang water level sensor sa magkabilang dulo. Yung magkabilang dulo mga parts dito, ito po bago to mga parts, bago to. Ay, natanggal na. Ayan. So itong ating mga water level sensor, teka, ayusin ko lang po mga parts yung ating camera. So pasensya na po kayo mga parts, wala po tayong tagahawak ng camera So ito po yung ating mga bagong water level sensor. Kung natatandaan nyo po mga parts, yung una po nating tinest na water level sensor, ito meron po tayong nakuhang 30.2 ohms. So tingnan nyo po yung ating itetest na mga bagong water level sensor, kung ilan po yung ating makukuha. Magkabilang dulo lang mga parts. So meron po tayong nakukuhang 23.7 ohms. Ayan 23.7 dito. Ay. Teka, pasensya na ko yung mga parts, dumudulas Dumudulas. Ayun. So ayan, meron po tayong nakukuhang 23.9. Ngayon po mga parts, susubukan po natin palitan to ng water level sensor. Titingnan po natin yung ating automatic washing machine kung ito po ay magwawas na at saka magkakarga ng tubig. Ayan po mga parts, pinalitan po natin ng bago na water level sensor. So ngayon mga parts, i-plug in na po natin nang makita po natin yung resulta, kung yun nga ba talaga ang may problema. So ayan mga parts, in-start ko na at i-set na po natin yung ating water level at saka yung wash. So kapansin-pansin nyo po mga parts, meron na po siyang tubig na lumalabas. Ayun, nagkakarga na po siya ng tubig. At titingnan po natin to mga parts kung ito po magwawas na. Ayan mga parts, water level sensor nga ba ang kailangang palitan ng ating automatic washing machine pagka ganito problema. Tapusin nyo po yung ating video mga parts. Tingnan po natin kung ito po magwawas. At tingnan nyo po mga parts, kumukuntab na po yung kanyang yung kanyang indicator na wash. Ayan po mga parts, nilagyan ko na po siya ng damit at saka sabon. At tingnan po natin kung ito po ay magwawas na. Ayan mga parts, huminto na po yung kanyang pagtubig at umikot na po yung ating makina. So nagwawas na po siya mga parts.
Water level nga po yung problema mga parts, kaya po hindi po siya nagwawas kanina. So ganun lamang po ang pag-troubleshoot sa ating mga automatic washing machine. At kung may problema po kayo, mga parts, comment lang po kayo sa ating video. Ayan mga parts, thank you very much.